ng registration ng social media accounts or platforms ng mga kandidato, mga vloggers, supporters ng mga kandidato ngayong 2025 midterm elections. Dakuan muna natin itong isang bagong teknolohiya na siyang mag-engage, isa sa mga platform na pwede mag-engage. Pwede ba ito magamit, Sir Charis, sa mga dun sa mga kandidato? Hindi ba ito kasama sa i-monitor ng COMELEC? Sir Charis, go ahead. Give us an overview ng maraming salamat, Dex. Maraming salamat, Dex. Maraming salamat, Dex, sa inyong tanong. Ang AsianLink.ai are connected news, public service, and e-commerce. Ang mga features po nito ay tatlo. Ito po ay a new way for you to be to personalize yung news na gusto nyo, public service na may easy access at seamless integration sa pamumuhay ng tao, and at the same time, e-commerce. Next time around, tatawagin natin news commerce. Doon muna po tayo magtungo sa news feature. Definitely, yung sa news feature po, ito po ay isang app, super app, sa Pilipinas ginawa. At ito po ay mag-aggregate ng mga partners ng mga media institutions. So, legitimate po ito. Garantisado po, lahat po ng mga lumalabas sa AsianLink.ai ay coming from our partners na media organizations and news organizations, at yun ang i-aggregate. At yung i-curate naman na isasabay sa timpla ng kung ano yung latest sa mga news, ito ay ginagawa naman ng AsianLink sa pamamaraan na hindi na mabago ang konteksto ng mga balita na na-aggregate ito. Ang tanong dyan, Sir Cha, baka mga taga-kandidato lang ng Metro Manila pwedeng mag-place ng kanilang kung anong gusto nilang i-engage yung kanilang mga voters. Paano naman kami mga nasa probinsya? Pwede ba kami dyan? Yan. Ang isang feature ay may tinatawag sa AsianLink.ai na localized public service announcement. And at the same time, localized emergency broadcast management system, kung saan yung lokalidad mismo na nangangailangan ng informasyon sa pamamagitan ng information na ipaparating ng, for example, yung Chief LGU o yung, for example po, ang COMELEC ay merong localized na head ng COMELEC. Ipag-ano na po natin, halimbawa po, sa probinsya na kung saan may i-announce po ito. Makakatanggap po ang mga registrants, and at the same time, yung mga nakatira sa particular na locality na yun at yung constituency niya ng balitang ipaparating through push notification, personalized and targeted. Ibig sabihin, halimbawa, yung mga botante dito sa may bahagi ng, sabihin natin, sa Pampanga, tapos si COMELEC may gustong i-announce na particular lang doon sa mga taga-Pampanga. Yes, yun po. Particular, kasama po yun sa localized public service announcement. Sila lang yung makakatanggap doon. Yes. So dapat mayroon silang app na sila ay naka-download ng AsianLink.ai, naka-register, at yung naka-register na yun, dapat yung register na nasa Pampanga, yung address, or ikaw ay nandoon mismo, physically sa Pampanga, o kung saang mang probinsya. Open ba siya for mga campaign materials? Pwede siyang gamitin ng mga... As long as, syempre, nararapat sa batas ng Omnibus Election Code na ibibigay ng COMELEC at sila'y well-guided, bakit hindi? Dapat napapanahon. Kapag wala pa sa panahon, hindi pwede. Nabanggit na ni Sir Cha yung kaugnay dun sa pananapan niya gamit itong mga mobile app o itong mga platform ng social media. Ano po ang regulasyon ng COMELEC para dito? Kasi diba, bawat isang kandidato ay mayroong airtime na binibigay para sa telebisyon, sa radyo. How about sa online? May limit ba dun sa airtime niya? Kasi diba, ang TV may sinet na pag 30 seconder, ganito yung budget, kailangan mo magbayad ng 1 million for 30 seconder na political ad.
Pag sa radyo, mas mababa ng konti ng 1 milyon. Paano pag dun sa sa mga online na mga sites nila, yung mga pinarehistro nila? Anong limit, kung may airtime limit na sila doon? Paano ang regulasyon po doon? Sir, kung dahil po ito ay bago, at ito po ay naayon sa mga bagong teknolohiya, wala po tayong limit ng airtime dito, unlike sa radio, television, di ba may limit ng pusong candidate. But hindi po doon natatapos ang usapan. Oo. Because the wait lang. Walang limit pero wait lang. Ano yung wait lang? Wait lang. Pero yung expenditures po na ginamit ng isang kandidato or political party in placing this digital platform campaign activities will be included in their expenditures doon po sa tinatawag nating SOSE. Paano po ito mamomonitor ng COMELEC? Kasi di ba meron tayo dun sa mga social media na pwede mong i-boost yung campaign ad. So paano mo mamomonitor po yun? This is not the first time that the COMELEC will be monitoring the social media accounts. In fact, in 2022 and 2019, we already requested the candidates to submit all their online platforms. Pero hindi pa po ganun katindi yung pangil ng komisyon. So this time, medyo may pangil na po tayo. So with the use of our task force, and of course, yung ating pong PFAD na tinatawag na ngayon, kasi dati po silang Campaign Finance Office, they would be monitoring the expenditures by requiring these online platforms to submit the contract of advertisements. Yung tinatawag po natin na SAC, yung Summary of Advertising Contract. So, meron din po tayong ganito sa mga online websites na po natin. And we are also in close coordination with Meta. Kung kilala niyo po si Meta sa Facebook. So, closely coordinated na po si COMELEC at si Meta. So, wala na po tayong magiging problema ngayon to determine kung sino-sino po yung mga nagpapaboost ng mga pages po nila. And pag ito pong mga pagpa-place ng advertisements na ito and boosting will be done during the election period or rather the campaign period ng isang kandidato, sasaklawin na po ito ng expenditures nila. So, pag sinabi natin start ng campaign period, that would be February for national March positions. 28 for the local, February 12 for the national positions. Doon pa lang magsisimulang pumatak yung metro. Yes po. Kasi ngayon may mga nakikita na tayo ngayon, di ba, na mga paid advertisement, na pinapakilala si ganito na ganyan, na siya ay mabuting tao, na maraming nagawa. Pero hindi pa naman yung pangarap niya kasi di ba, meron na tayong jurisprudence sa Korte Suprema na wala namang premature or early campaigning. Yan po naayon dun sa kaso ni Peñera. So magsisimula talaga siya kung kailan mag-start yung campaign period. Yes. So doon na papataklat yun. Ayan, sa isang kandidato, aggregate ba yun yung amount ng kanyang expenditure? Kasi merong para sa TV, para sa radio, paano nyo makakwenta saan papasok yung gagastusin niya para sa online? Aggregate po talaga yung expenditures na. So, total po yung kinukuha natin. So, included na po doon lahat po ng expenses na for campaign. Like, gas, bayad din sa mga watchers na. So, wala po tayong limit kung ano po yung gagastusin niya for placing the election propaganda. But, kailangan pumasok po siya doon sa limit niya na total. Yung pinaka-total na po. Meron kang pang personal at meron din pang party. Yes po. Kung may party po siya. Tapos ipag-isahin. Hiwalay po yung SOSE po ng party. Kaya naman pag may party ka, pero kung ikaw ay independent, yung mag-isa mong gastos 5 pesos per registered voter po. Pag ikaw ay may party, 3 pesos 3 pesos plus 5 pesos na personal. 5 pesos po yung expenditure ng party, but the party shall submit its own SOSE po. So hindi dapat i-account ni candidate sa kanya. Kaya kung maalala niyo po, during sa pag-start ng implementation po ng campaign finance rules natin, marami tayong candidates na nag-overspend. Yun pala, isinama nila doon sa kanilang SOSE yung gastos po ng kanilang political party. So, dapat malinaw po yun. Pero may prominent na personality, di ba? Na alam ko, senator, na ano na siya, disqualified na siya perpetually.
dahil sa hindi pagsasabit ng SOSE. Na-finalize na ba yun? Yung senator natin from Cebu? Na hindi nag-file on time ng kanyang expenditures. Alam ko, umabot na yun sa AMBAC nung nakaraan na administrasyon. So mukhang under pero hindi na siya tumatakbo dahil most likely dahil yun. So talagang may event yung hindi mo pagpa-file o pag hindi ka sumunod dun sa limit. So may overspending po tayo. Kung maalala nyo po, meron pong candidate local, I think, na disqualified because lumagpas po siya nung perpetual na yun. I just don't know po kung perpetual po yung disqualification na ibinigay po sa kanya. But the non-filing of SOSE po ng 2 at more times ay perpetually disqualification po ang kaarampatang penalty po. Parang ganun yung nangyari kay Senator. Pero, ayun, so, balikan natin so walang limit sa online. Pati yung size, kasi di ba pag dyaryo ka, mayroong size na allowed lang doon sa dyaryo kung gaano kalaki yung campaign material mo doon. Pag sa online, kahit yung buong page mo, yung mukha mo doon, lagay mo, walang allowed doon, walang limit po. Wala pa, sa ngayon. Sa ngayon po wala pa. Pero ang makikita niyo pong limit siguro, or ang katumbas siguro ng mga requirements na yun, ay yung transparency and disclosure requirements. Yung po may requirement. Lakihan mo man yung font size mo dyan pagdating halimbawa dun sa paggamit mo ng AI, yung visual, audio-visual mo ng mga materials. Kada klase po ng material po, halimbawa visual media, may requirement po. Anong font size mo? Dapat yan, yung color contrast niya, nadidistinguish siya. Ganun po. So may requirements po na gano'n na dapat maintindihan po ng mga gagamit halimbawa ng artificial intelligence sa kanilang mga materials. Pero kung buong page gagamitin mo, wala pong hindi pa po siya kasama doon sa dyaryo at sa Sir, yung AsianLink.ai na app, halimbawa may isang kandidato na mag-place ng kanyang political advertisement o isang campaign. Sa bagay, mahaba pa lang, nagbabi pa naman siya mag-i-start, diba yung campaign period para sa national. Itong wala ngayon hanggang sa January or bago mag-campaign period, ano po yung mga special features na pwedeng mapakinabangan ng mga kandidato dyan na Ilalayo ko muna Dex siguro syempre sa usaping politika. Okay. Kasi syempre ang AsianLink.ai, your connect to news, public service, and e-commerce ay talagang for info dissemination. Okay, and at the same time, a digital bridge para yung ating mga kababayan ay sa pamamagitan ng teknolohiya ay makalapit sa mga government institutions sa pamamagitan ng ating app. Halimbawa, Sir Cha, yung may napansin si isang AsianLink user na naku, itong size ng tarpaulin ni Congressman hindi sumusunod sa hindi sumusunod dun sa patakaran ng ano ba pwede niya gawin? Magagamit ba yung AsianLink o magsumbong sa Congress? Salamat, Dex, sa tanong na yan. Ang AsianLink.ai ngayon ay may tinatawag na event or crime reporting. Kung saan dati, hanggang ngayon naman ay meron pong 911 ang ating PNP. At yan po ang ating kaagapay ngayon. Ngayon po, sa pamamagitan ng AsianLink.ai, ay kapag kukunan mo lang, alam na po ng nearest police kung saan po yung ito. Real time. Okay. Ngayon po, pag pag-uusapan patungkol sa COMELEC o may buying and everything, sa ngayon, hindi pa po, wala pa pong systems and technical integration ang COMELEC dahil po ito ay for crime reporting pa lang. Siyempre, may mga darating ang pagkakataon, sa mga susunod na pagkakataon, kapag may partnership na po ang COMELEC at ang AsianLink, pwede na po siguro pumasok yan dahil jurisdiction ng COMELEC pagdating sa mga political crimes. Pero sa ngayon, hindi po muna. Ang focus po ng AsianLink.ai ay event and crime reporting. Na sa mga susunod na pagkakataon, siguro mas mapapalawak pa natin yung serbisyo. Hawak ang inyong cellphone, smartphone lamang, ay makakarating na agad sa nearest police station yung nais mong sumbong. Ayun. Baka sa mga susunod na linggo, meron ng features ito sa chat. Kasi habang papalapit, kailangan din ng COMELEC ng mga
ang mga eye, mga mata, na kasi hindi mo lahat mamonitor yan eh. Yung mga gumagamit ng malaking font o kaya sumobra yung airtime nila, nakamonitor ng mga ganito sa mga TV or sa radio, gumamit ng mga foul words o mga gano'n. So kailangan mo ng mata ng publiko na siyang magsusumbong doon sa mga violations ng mga kandidato. Na parang, pwede ba yun, yung may sistema ba yung COMELEC para tumanggap ng mga reklamo ng laban sa mga kandidato? Currently po, we have notes for filing the petitions. Doon sa COMELEC mismo, Yes, sa mga local COMELEC offices? Yeah, during the barangay elections, we had a task force delegated to accept this complaints. Those who are posting their posters ahead of the campaign period. Yung mga bawal paglagyan ng mga tarpaulin. Mga malalaki, sobra. May parusa ba yun? Yeah, actually, it's a violation po. Sabi ni kandidato, hindi, tinanggal ko naman kagad kung sinita ako. Meron naman po silang notice actually. Binigyan ko sila ng due process to remove that. But if they're gonna stay it there after pa rin nung pagsita or yung summons po sa kanila, then the violation will set in. So this during that time, during the barangay elections po, sa task force were delegated to accept yung mga complaints. So people, yung private parties po talaga ang nagsasubmit ng mga complaints na ito po yung kandidato namin, ang laki ng poster nakalagay sa barangay hall. So based from dun sa complaints ng mga tao na yun, nagkaroon po ng motu proprio petition tong task force natin for the election offenses of these candidates. So probably in the 2025 election, since wala rin po ang COMELEC na talagang website dedicated para i-upload itong materials na ito or itong violations na ito, we're still banking on the eagerness of the parties or the private people na, na sila po ang magsuplong and to call the attention of the COMELEC. Kung lumagpas po ito sa mata ng mga task force na meron tayo sa komisyon. Paano po yung guidelines para dun sa mga media outlets na may TV na may radyo pa, tapos meron silang online? Paano yun? Kailangan ding i-register ng mga media outlets na itong online ay tumatanggap ng political ad or something like that? May ganun bang provision? Paano po dito sa guide, kasi particularly dito sa guidelines na to, basta po, kahit po hindi nyo dinisenyo para sa pangangampanya yung inyong platform, yung inyong digital platform, online, social media account, website, pero gagamitin nyo po siya para to promote yung pagkapanalo or yung defeat ng isang candidate sa isang partisan political activity at pangangampanya, dapat po i-register nila. Bakit po? Dahil kahit po hindi po kayo agad makasuhan ng election offense sa pag-violate po ng rules, meron po kami, sabi nga ni Atty. Luis, may mga partnership po kami at patitibayan pa namin yung the technology platforms. Sabi nga natin, sa bago kasing problema na dala ng bagong teknolohiya, bagong solusyon din po tayo. Hindi na po tayo nakatayo doon sa matagal na proseso na mag-iingat po kami na magpapal ng complaint, petition, at tagal po na natapos na, nanalo na siya, next term na po ulit. Ngayon po, bagong problema ng teknolohiya, practical at bago din ang solusyon. Ibig sabihin, may kausap naman kay Meta. Ito na yung mga impormasyon na kailangan namin ibigay sa kanila. Meron kaming special government channel. And sabi na namin, halimbawa kay Meta, hindi po namin kaya ng 6 na buwan o ilang buwan. Kailangan agad-agad. And nag-example kami, recently lang nung nag-usap kami, 2 days, na-take down po agad nila yung account. Ganun po yung gagawin namin action. Kung hindi nyo po ni-register at primarily used, pagdating ng campaign period sa pangampanya, nakita namin yan, then ipapatake down po namin na ipapatake down. And I think, masakit po yun kung yun ang gagawin mo talaga for meron kang economic gains from that. Kung meron ka ng 2 million followers, and then take down ka lang, ba't ako maniniwala sa'yo? And isa po yan, dahil gusto namin, kung registered ka, because you're trusted to give the correct, tama, tapat, credible na information. So, kung medyo may tinatago na yung isang politiko, isang kandidato, medyo red flag na yun sa mga botante. Siyempre, may matatalino naman yung ating mga botante. How about
ako personally, ayan, di naman ako kandidato. Pero may sinusuportahan akong gusto kong manalo. At yung aking social media account, medyo marami-rami na rin. Halimbawa, may mga 10,000, 20,000 followers na rin ako. Gagawa ko ng mga vlog na, ito, iboto nyo si ganito ganyan during campaign period na. Kailangan ko bang i-register yun, yung aking personal account? Sabi niyo nga po, kahit man hindi mo dinesemble yan para ipangampanya, pero pag nakita po namin, pagdating ng campaign period, ang primary use na ginagawa mo ay para mangampanya, kahit hindi lang isang tao, 10 kandidato yung pinapangampanya mo, it's still primarily used for campaigning talaga during the campaign period. Then kung ako po sa inyo, may ilang million kayong followers, ipa-register nyo na po. Kasi kung talaga naman kung gagawin nyo, bakit ayaw nyo pong maging transparent? Kung gusto nyo rin po maging transparent at maisama kayo sa nire-register sa COMELEC, dahil naniniwala kayo na tama po yung sinasabi nyo at hindi kayo magkakaproblema dahil susunod kayo sa regulation po. Attorney, pro bono lang naman yung ginagawa ko. Hindi naman ako tumatanggap ng bayad dun sa mga kandidato. Paano pag yung mga pag-reason nila? Pero kung hindi naman po pag-register, sir. Wala naman. Wala naman pong bayad. So, tayo po, yes, kahit ilang website pong i-register natin, wala pong bayad. So, bakit hindi po natin susundin yung pagpaparehistro kung tayo naman ay pure yung intentions natin yung campaign talaga. If you really believe na itong kandidatong to ay magandang advokasya, then the more na dapat meron kang intent to register para talagang legal at alam mo sa sarili mo na totoo yung ipinapaskil mo sa iyong online platform. How about yung paggamit ng social media, pinapayagan naman sa atin na siraan yung isang kandidato. Pwede yan? Ginagamit ba yun pinapayagan ba yun ng COMELEC? Pag partisan political affiliation, siyempre gusto mo sa idol, ikampanya mo para manalo or matalo. Pero ibang usapan po pag disinformation at misinformation. Yan po ang mahalagang fake news. Fake news. Yan po ang bawal na bawal. So, paano isang aspeto lang po yung pagre-register sa guidelines na ito. Ang malaki pong parte ng pag-implement ng guidelines na ito ay para po maiwasan natin yung nagpapakalat ng fake news, yan, mga disinformation, ibig sabihin, walang katotohanan talaga yung sinishare mo, maliciously manipulated pa gamit ang yung makabagong teknolohiya. So, paano i-address ng Commission on Elections pag may mga ganon na halimbawa, kandidato ako, nakita ko yung media post ng isang individual na hindi naman tama yung mga information nilalabas niya laban sa akin. Anong pwede kong gawin? Pwede ko bang isumbong? Halimbawa ako, kandidato ako isusumbong ko ba sa COMELEC na itong page na to, naka-register siya sa COMELEC? Kung halimbawa po, may task force po kami, yung task force kikikil sa halalan. O po, pwede po sila on their own initiative, nakaka-detect, monitor. Hindi lang po manual ang gagawin nila, gagamit din po sila ng AI laban sa AI, teknolohiya laban sa teknolohiya. Dahil million po yung mag-register So pwede po nila ma-detect yun, and pwede rin po sila maka-receive ng report. So meron po silang gagawin na investigation, and kapag meron po namin dito, deputize po kasi sila, di ba, under the Constitution, pwede po sila deputize ng COMELEC during election period. So ang NBI Cybercrime Division, PNP, yung ating pong iba pang mga ahensya na pwedeng makatulong sa pag-iimbestiga, kung kailangan pa na mas kailangan nila pag-iimbestiga, i-refer po sila doon. Para po, sabi nga natin, kahit walang magreklamo, pwede po motopropyo ang COMELEC po mismo mag-file po ng complaint sa aming law department. Itong task force, mag-file po siya. Paano po yung proseso doon, attorney? Halimbawa ako, may post ako na misinformation. Ako ba'y automatic na i-take down or makikipag-communicate mo ng COMELEC na yung post mo ay may misinformation, kailangan mo i-take down yan? Or bibigyan kita ng 3 araw? Paano ba yung regulation doon? Actually, meron po tayong dalawang kinds ng misinformation. Misinformation against the COMELEC itself or the electoral process and yung mga paninira po sa kapwa nila kandidato. So if it's against the COMELEC, we could easily determine that because we know what's true. And pag nakita po ng task force namin na misinformation ito agad, take down po talaga ang ating pong report. So hindi na
bakit yung nag-post. Because we know it's misinformation is. But if it's against a specific candidate or kayo laban sa isa't isa, well, we get the complaint to our task force, do the investigation using the software technologies that we have. Kasi we have to determine din talaga if it's misinformation or disinformation. And we could also endorse it to our partner agency, like for example, the Cybercrime Division, para po malaman natin kung ito ba talaga ay paninirang puri sa isa. From there, a petition po would be instituted for an election offense against that airing party. So, ang daming lumulutan ng mga issue. Ano? Ang dami ko pang gustong tanungin, pero yung ating mga kasamahan media ngayon, marami rin naka-reserve na tanong. Meron tayong mikrofon dito sa harapan. Just state your name and yung inyong media entity at kung para kanino yung inyong question. Go ahead, ma'am. Good morning po. Hello. Cathy Cruz po, broadcaster po sa DZXL every Sunday. Ang ating po ng program po. And also sa tugasin natin .net. Unahin ko lang po si Sir. Sir, ano po ang advantage ng inyong mga servisyo para una sa kandidato, pangalawa sa taong bayan? And second question ko po goes to the two ladies. Ano po ang penalty kapag hindi sumunod ang isang partido o kandidato sa pagpaparehistro ng kanilang social media accounts na ginagamit nila sa kampanya? Another question is, paano kung ang isang individual hindi naman actually na itanong na pala to, hindi naman tauhan o binabayaran ng kandidato o partido, pero kinakampanya ang isang kandidato, kabilang o kasama pa sila sa mga dapat magparehistro. Another one, last na lang po, meron tayong campaign period na tinatawag. Paano nyo makokontrol ang kampanya through the FB Messenger or text na pagkampanya kahit tapos na ang araw ng kampanya o ginagawa mismo nila sa araw ng eleksyon? So, cannot control that, the FB Messenger and text. Ayan. Unahin natin yung tanong para kay Sir Charis. Go ahead, Sir Charis. Maraming salamat ma'am sa iyo pong tanong. Makakaasa po ang taong bayan ng ating sambayanan, lalo-lalo na ang ating global Filipinos, na ang ating AsianLink.ai na app ay makakasiguro ka na ang mga lumalabas na balita ay galing sa mga partners ng media organizations. Na alam naman natin, ang kanya-kanyang iba't ibang media organizations ay napaka-stricto at meron silang sariling ombudsman pagdating sa mga bahagi nila o pinapamahagi o isisiwalap, lahat po yan dumadaan at amin pong ina-aggregate. So meaning to say, yung lakas po ng individual na media organization, lahat po yun makakasama at makikita niyo po sa AsianLink.ai. Kaya makakaasa po kayo pagdating sa fake news as much as possible na amin din pong poprotektahan dahil next time sa AsianLink.ai, magkakaroon din po ito ng tinatawag na Smart Fact-Checking Button. Na ang AI mismo, ang pagsusuri rin, base na rin sa mga lumabas sa lahat ng media organizations. At pagpapatunay na ito po ay isang na dumaan sa fact-check at ito po ay isang lehitimo na balita. Yun po ay tutulong sa publiko ng AsianLink.ai. Maraming salamat po sa tanong.